everyone, this is Belle and welcome back to another episode of Unbox Properties PH Open House Tour. So, kamusta po kayo lahat? Ako'y nagbabalik and sobrang namiss ko po yung pag-house tour na to, and stay tuned dahil makakasama tayong guest host, and I'm so excited to show you around this brand new and massive house, two-story house for sale here in the heart of Angeles City, Pampanga. So, wag na natin patagalin pa. So, mag-umpisa tayo sa size ng property. So, this property has a total lot area of 540 square meters and the floor area is 680 square meters. So, imagine kung gaano kalaki yung property na to. So, come on, guys. So, this one is your service gate, and as you enter is your porch. So, wag muna tayong papasok. I'm gonna show you around the exterior muna, yung outside ng property. But now, I'm going to introduce our guest host for today, my husband, Architect Taruk. Gulat kayo, no? Gulat kayo, no? Ako na naman, hindi naman surprise, no? So, pero ito yung gagawin naming bagong format ni Belle at ako. So, explain ni Belle kung ano yung gagawin nating setup. So, nabasa namin yung mga feedback comments or mga feedback ninyo sa aming YouTube channel. So, more on technicality si Marami Architect. Rin ako basher. Pati si Hans, maraming basher. Yes, nung nawala ako, nabasa ko yung mga comments, siya yung pumalit sa akin. So, good naman lahat. So, now, itatry po namin ang dalawa kami. So, siya yung magdi-discuss more on technicalities. Yun. And tandem kami, right? Sige. Okay, so start natin. So, again, this one is your porch. So, dito meron ka ng tables and chairs for your guests. Come on here. Sakta nga, no? Oo. Pero na-mention mo ba, approximately pala yung facade nito is roughly around 15 to 18 meters yung haba niya. Meron siyang disadvantage and advantage. So, since nasa main road siya, hindi masyadong magiging exposed yung design ng property dahil limited lang yung space niya on the front. Ma-maximize yung total area niya na medyo hindi siya masyadong exposed to the public since main road yung lot natin. Okay ba yun? Yes. So, yun, nabanggit proceed po tayo. natin kanina, ng advantage nito is main road siya. Oo, advantage din yun, and yet meron rin siyang pros and cons as I mentioned earlier. Tsaka ano ba to? Morning star? Kasi most of our clients, sinatanong nila facing ano ba to? Actually, dito sa assessment natin, tsaka doon sa drone shots natin, yung afternoon sun niya is nasa bandang likod. So, yung morning sun niya is facing dito sa facade niya. So, yung init na nanggagaling sa umaga is hindi masyado naapektuhan yung loob ng bahay. And yet, yung sa mga area like yung hindi na masyadong importante or yung mga service area is doon naka-face yung afternoon sun natin. So, ano, tara, tour na tayo. So, this one is your landscape garden. So, kung mapapansin nyo, hindi siya ganun kalaki, hindi siya ganun kaliit. So, it's easy to maintain. Kumbaga, no, Ark? Oo, tama. Tama! Tama! So, going basta here is your side yard or side of your house. So, dito naka-located yung pump room because you have swimming pool and jacuzzi. And then, this door is your outdoor toilet and bath. So, additional lang, no? Ang sabi ni Belle, kasi yung property natin is a single detached, di ba? Yes, single so, yung detached. hallway na to is considered the setback of the property on both sides. Pati sa likod, meron tayong setback na wala tayong firewall. So, yun nung, para just to clarify lang din kung ano ibig sabihin ng single detached, wala siyang side na naka-firewall. Aside dun sa mga area na hindi livable, like yung carport or yung mga ibang area na kailangan na nakadakit sa wall. For like example, yung mga perimeter fence natin. So, proceed tayo. Ayos ba yung ginagawa natin? Comment kayo kung okay yung magiging bagong approach namin. So, more on technical side yung explain ko. Si Belle, explain niya yung parang circulation tsaka yung yung flow ng bahay. Tsaka kung magkano na rin to kasi madalas di ko nasasabi yung presyo eh. Well, this one, the price is highly negotiable. Ipapakita namin yung description below and the price. So now, here is your outdoor shower area because you have swimming pool. Natural na merong ganyan, no, Ark? Tama. And then, next one is dito naman nakalagay yung panel board. More on electrical room. Tama. And then, so you have pool. Pakita mo na yung pool, Hans. So yung pool pala natin, meron siyang 9 meters in length tapos 4 meters in width. Tapos yung depth niya is roughly around 3 feet to 5 and a half feet yung sa pinakamalalim na part niya. And then meron din siyang jacuzzi, of course. Kasi kaya yung jacuzzi is very advisable, lalo na kapag big family. Kasi hindi natin naiiwasan, may mga bata or mga kids na gumagamit ng pool. So for safety reasons na rin, naka-secluded yung jacuzzi area or pool area doon sa mismong main pool natin. And then add na din natin, Ark, since pool ito, non-slippery ang tiles nila. It's a wooden tiles, right? And take note, dapat usually, very clever din yung pagkabit nila ng mga catch basin nearby the pool para kapag nagkakaroon ng splash, mas madaling i-drain.
Okay, Yun. so hindi mahirapan yung maglilinis ng pool nila. Correct. So this one is your lie area. Marami kang ma-entertain na guest dito because there's a lot of tables and chairs. Maraming chairs dito, mga 72,000. Hindi naman. 73. So ayan, you have tables and chairs here. And going here is your bar counter. Ayan, so kung mahilig kayong mag-entertain ng guests, this house is perfect for you guys. So you have your countertop here. And then pwede ka rin magluto kasi may mga switches naman sila or switch for your appliances, a double sink, and more cabinets. Take note rin pala, iba pa to sa pinaka main kitchen, tapos may informal kitchen pa. Then ito parang auxiliary kitchen lang to serve the people on the lanai area or sa mga outdoor space ng mismong property. So meron tayong tatlong kitchen dito, isang formal, informal, tapos auxiliary kitchen dito sa may lanai area. Gusto lang i-elaborate ni Bel na yung sa design ng ceiling natin sa lanai is very clever din. Hindi siya gumamit ng mga natural wood like yung ginamit sa interior. Mamaya makikita nyo. Dito gumamit sila ng mga PVC panels, tapos wood yung finish. Tapos yung mga lightings natin is track lighting. Tapos meron din siyang mga ceiling fan to circulate passive air. So yung mga track light natin mamayang gabi, ang ganda niya tingnan kasi naka-focus or semi-focus yung mga lightings niya compare sa mga pin lights lang na sabog silang tingnan. So hopefully, kung di kami aabot ng panggabi dito, magsasend na lang kami ng mga pictures sa mga interested. Magme-message si Bel sa inyo personally. Kung gusto niyo magkaroon ng tripping, advance na ba yung mga ano? Okay lang, ha? Okay lang. So kung interested kayo sa property na to, let's schedule a site viewing. O kaya si Hans yung magpapakita mamayang gabi dito siya matutulog. Nice naman. Face reveal. Okay, Face reveal continue ka na, natin. baboy? Dito tayo. Kung na mag-swimming eh, sarap mag-swimming eh. Oo, mainit. So, another side area here. So, dito, when you get this house, pwede ba kayo maglagay ng mga plants? So, nakatal siya. So, it's easy to maintain. Yun, yung kanina, di ba, parang yung setback niya, hindi rin siya tinipid dito kasi tiled na siya. So, hindi lang siya bare or di lang siya open na landscaping. So, mas madali siya i-maintain compare sa mga open ground or mga landscape. So, option naman to eh, kasi may malaking space ka na for landscaping on the other side. Pero dito, mas prefer nung builder na naka-tiled siya para for easier maintenance. Tapos, mas functional no space. Now, this one is your maid's room. So, may double deck na din yan for your maids. And then, may mga cabinetries na din. And of course, its own toilet and bath. Ito pala yung kulungan ng mga walker sa Walking Dead. Joke lang. Laundry area to. Dito nag-decide tayo na yung door natin sa laundry area is hindi siya enclosed para yung mga appliances natin hindi sila mag-overheat. So kahit masyadong overuse na yung mga appliances natin dito, hindi sila magkakaroon ng problema dahil hindi siya kulob. Actually, yung additional lang din, since this one is your laundry area, yung side na to, since di naman siya grass, no, pwede itong gawing sampayan. Pwede, pwede. Good idea. So this one is your auxiliary kitchen. Ayan, pinakita ko na, no. So, mamaya papakita ko naman yung main kitchen. Yun yung na-mention ko kanina na yung bahay na to is may tatlo siyang kitchen. So yun yung pangalawang kitchen and yung pinaka-formal kitchen niya is nasa loob ng bahay. Tsaka yun nga, lagi ko naman sinasabi, ang advantage nito, like for example, may mga groceries kayo pinamalengke, you don't need to go or enter sa main door. Pwede ka na pumasok dito since nandito yung auxiliary kitchen. Now this one is your 2-car garage. Ayan. So kasya dito at least 2 SUVs. Garage pala natin, kahit hindi nyo tinatanong, meron siyang dimension na 6.5. Totoo ka, Hans. Doon naman din siya magaling sa mga sizes. 6.5 meters by 6 meters. So roughly, kahit dalawang van or kahit dalawang pickup, kasyang-kasya dito. Hindi siya yung typical na standard na carports na meron silang 2.5 meters in width, 5 meters in length. Tsaka ang kagandahan nito, kahit 2-car garage din siya sa ganitong kalaking bahay, no, located siya sa main road. So kung you have 3 or more cars, pwede sila mag-park dito. But don't you worry kasi this subdivision is very secured subdivision. Alright? So ito, pakita din natin, no? This one is your storage room or lagayan ng mga car utilities or car equipments, no? Tama. At tapos kung mapapansin nyo, may CCTV din. Meron. Of course, may mga naka-install na CCTV yan. So ito yung mga switches niya. Okay, so excited na ako pumasok sa loob. Excited na ba kayo? Sige. Ark, excited ka na? Nakita ko na yan eh. So this is your massive main door. Tatanong mo yung sukat? Yes, tatanong ko. Kasi, So yung sukat niya pala, kahit di nyo rin tinatanong ulit. 1.5 meters by 3 meters in height. Tapos, it made out of tangili wood. Tapos, meron siyang accent na mahogany. So, yung design niya is fluted. Bagay na bagay siya sa mga massive door kasi hindi na masyadong babagay ngayon, lalo na kapag modern na approach sa design ng bahay nyo, na may intricate detail. So, straight lines, less design, more attractive. Tapos, yung
accessory natin dito o yung hardware natin dito is smart na rin pala. Smart lock na siya, digital. Pwede siyang passcode. Ayun, two-way door lock siya. Meron siyang passcode tapos card entry. Tsaka ito na yung mga uso ngayon, no? Oo. O, sige, tara, pasok na. And by the way, gusto ko lang din i-elaborate, kapag ganito ka-massive yung door natin, supposed to be gumagamit tayo ng mga pivot hinge. Oo. Yung mga pivot hinge is naka-attach sa flooring, tsaka sa ceiling. Kasi mabigat siya. Dahil hindi na siya kakayanin ng mga hinges or mga butterfly hinges na naka-attach sa wall. Baka biglang bumigay yung door natin. Mabigat eh. O yun, huwag na tayo, baka kung pag-usapan natin nung pintuan na to, baka kulangin ng isang oras. Take it away. Okay, so as you enter, makita mo may hallway na, no? So as you look up, you have here your drop lights and a console table. So dito, syempre, ilalagay mo yung mga essentials like yung mga keys, alcohol, face mask, and of course, meron ka na din mirror here. As you enter pala, makikita mo na yung stairs. Pero later na yan. Okay? Another drop lights, another console table, and under your stairs, meron ka na ding storage room. Lagayan ng mga shoes or whatever. And then, this one is your powder room. You have urinal, a lavatory, and a water closet. Miss Bell, additional din na pala. Very well planned din pala yung strategy dito ng architect since nasa main road tayo, di ba? Na-mention namin kanina. Hindi masyadong directly upon entering to your main door, hindi mo makikita agad yung living area. So, meron pang room or yung parang tinatawag nilang foyer na since nasa main road nga siya, hindi masyadong visible yung mga living spaces mo like yung living, dining, and kitchen area directly from the main road. So, isa yun sa mga naging advances or isa yun sa mga well-planned strategy kapag nagdi-design ka nearby main roads. Madalas iniiwasan natin na directly nakakakita agad yung mismong loob ng bahay. Then, anong door to, Bel? So, this door... Asawa ko pala. So this door is your guest room. So again, this door is made of tangile wood. Tangile wood na may mahogany accent. Mahogany accent, yes. So this is your guest room. Twin size bed. Meron ka ng comforter, pillows, and all. And then meron na din siyang air condition unit, entertainment area. Kompleto na yan. So you have also a big window. So pag binuksan mo to, kita mo yung main door. Ay, kita mo yung facade. Yung facade. The garden also. So this guest room has its own toilet and bath as well. Kompleto na din yan. You have your shower area, water closet, and the sink. And of course, your cabinet. Okay? Ayun, in addition lang din dito sa guest room number 1, no? Yes, guest room. Kasi supposed to be, yung property na to, ilan yung bedrooms niya? 10 bedrooms. So may 10 bedrooms siya. So imagine, kahit ilang guests pwede nyo i-cater dito. And by the way, yung mga main feature, in terms of design elements, gumagamit sila ng mga natural wood. Tapos yung sa mga cabinetries nila is Duco finish. Wala tayong laminates doon. And yung mga doors nila is solid panel doors. Ayun, kabuuan ng mga design elements na makikita nyo dito sa property na to is made from wood, marble finishes, tapos mga plain white walls. Yun ang nagiging neutral colors niya. And proceed tayo sa living area na i-explain din ni Miss Bell. Okay, let's go. Your very elegant living area. So mapapansin nyo naman, no? You have your long sofa to entertain your guests. And I also like the contrast of the colors, no? Nagmamatch naman siya sa living area. So, this one is your entertainment console. Yung console din natin made from wood stain finish na Duco. Wood stain finish. Tapos ito, laminate. Very tricky lang din siya na hindi siya gumamit ng original na marble. Dito, easier to maintain na laminated finish lang siya. So, kapag nagsawa na kayo sa ganitong design, mas madali siyang palitan. Siguro. Then, dito, gumamit sila ng mga fluted panels na hindi rin sila natural wood. Focal point ng living area natin, which is the console area or console wall. So, yung console wall natin consists of marble-like finish, tapos wood elements, then meron rin siyang mga neutral colors sa mga shelvings niya. So, dun pa lang na-emphasize na kung ano yung pinaka-motif ng bahay na to, which is modern contemporary na design approach. And Bel, dun tayo sa kabila, tas explain na rin natin na yung living area natin, dining area and kitchen is wala silang partition. Open planning, and by the way, approximately meron siyang 7 meters in width, tapos 10 meters in length. So, itong area pa lang na to itself is 70 square meters. So, sobrang laki ng property na to na napalaki pa mismo nung paano siya plinan or paano siya dinesign through open planning na na-mention ni Bel. Tapos, wala rin siyang masyadong partition. Mas napalaki pa siyang tignan kasi kung makikita mo, yung mga window and sliding door nila is full size siya, floor to ceiling siya. Tama. No? Tsaka advantage pa nito, kapag yan, mas parang extra lighting pa siya, no? Okay. So, idagdag ko na din, when you purchase this house, yes, kasama lahat ng mga sofa, ng mga furniture na nakikita nyo, and also this air condition unit. So, kasama na din yan. And as you look up, meron na din siyang ceiling fan. I think yung advantage nito, para at least, di ba, if you have this full-size mirror or full-size window and sliding door, kahit huwag mo nang buksan ang air condition unit, kahit ito na ng ceiling fan, yung hangin pumapasok na. Presko pa rin.
Presko pa rin. So, let's go ahead. So yung finish pala ng flooring natin dito sa main area natin is 60 by 120 na marble-like na porcelain tiles. So overall na mga areas of public spaces is consists of that specific tile spec. Pero sa mga bedrooms natin gumamit ng 120 by 20 na porcelain wood tiles. So hindi na tayo, tulad ng mga sinasabi ko sa mga previous video, mas easier to maintain yung mga porcelain wood tiles compared dun sa mga natural wood tiles or yung mga engineered woods. So Tapos again, ano na siya, reflective din or gloss finish. So this one is your dining table. Kasama na dining rin ba to area. kapag ipopurchase yung property? Yes, kasama na. And hindi lang talaga to putyo-putyong, kumbaga parang this one is... Ano yung putyo-putyo? I mean, hindi siya cheaper. Or Okay. Kasi this one is solid wood din, yung dining table Alam ko niya. customized yung mga furnitures natin eh. From interior to exterior furnitures, Customized lahat lahat. customized. So- Yung mga woodworks, by the way. So this one is a 10-seater dining table. So sa kaganitong kalaking bahay, so if you have a big family, this one is perfect for you. Siyempre, meron din siyang drop lights. Drop lights ba yan? O chandelier ng Actually, drop lights and chandelier is almost the same. Ang chandelier is type of a drop light. Okay. Yung chandelier is on that specific design element na kapag tinatawag lang siya kapag very extravagant yung design ng drop light. Okay, big brain yan. Brain big. Meron Lokohan na ka lang pang tayo additional dito. air condition unit. Oh, lahat So, daw ng appliances dito included. So meron ka sa Si living Bel lang yung area, hindi kasama. meron ka din Sa akin na siya eh. Ikaw pa rin pala! So this one is your kitchen area. So kung mapapansin mo, mahaba. So mahaba? mahaba ang preparation area Ay, niya. sorry. So you have a double sink. And then this one, ito yung uso ngayon eh. Anong tawag Yung dyan? nahihila. Anong tawag dito? Sa'yo tatanong Ang nga tawag eh. dyan is a flexible gooseneck. Ah, wow. Dati kasi yung mga gooseneck natin is fixed sila dito or very rigid. Pero ngayon, dahil na-invento na yung double basin, kaya nag-invento rin yung mga faucet suppliers natin na flexible yung gooseneck nila para makapag-catch up sa mga mas malalaking mga basin natin. And yun, multi-layered din pala yung breakfast nook niya. So, meron siyang higher elevated na section, tapos meron rin siyang section na mas mababa for easier function. Kasi kung dito magpe-prepare, mas mahirap compare dito. So, ito, standard siya kasabay ng mga kitchen countertop natin. At saka, kung mapapansin mo, yung mga cabinetries dito, meron na din siyang organizer sa mga plates. Oo, yun pala. Oo. Yan. Advantage din yan, kailangan yan. So, di pa tayo tapos. Siyempre, you have your... Pati ba ito included, Bel? Yes, included Wow. po ang Elba. Baka wow. Sorry. Included ang Elba range hood, stove and oven, microwave. So, ano na lang po lang, kahit rice cooker na lang. Rice cooker kasi... May you have- sinasabi yata si Hans. May sinasabi ka, Hans. Anong sinasabi? Elba, yes, yung sinasabi mo lagi. Oo nga Ikaw na pala. lang salita doon, sabi. Huwag na, cut mo na lang. So yan, basta yan, lahat ng appliances, included siya when you purchase this house. Ayun, eksena na naman ako, no? Kasi yung mga kitchen cabinets natin is hindi sila laminated. Duco finish sila. Mas mahirap silang gawin compare sa mga laminated finish and mas customized sila. And yet, same effect rin sila ng mga laminated finish nating mga cabinetries or mga cabinet works. Yun. Yun. So, pinakita na din natin to kanina. So, you have access naman dito. Oo, yun. Papunta sa swimming pool and your lanay. Yun. Ayun, may So Hans, papakita ata si so Art. ibig sabihin pala, itong nakakortina na to, from there up to here, is glass na. Yes, Kapag tama. inopen natin to, is very well lit yung area ng living, dining, and kitchen area natin. Kaya yun nga eh, di na nila kailangan sundin yung aircon eh. Tsaka mga ilaw. Nope. Now, this one is your master bedroom. So, ang master bedroom po is nasa ground floor siya. Ano bang advantage kung ang master bedroom is nasa ibaba? Di ba usually kapag two-story, ang master bedroom. Sa So taas. yun, no? Tinatanong ko ni Miss Bell, siyempre script ko na naman to. Itong ano natin, master bedroom is roughly meron siyang 30 square meters in total of floor area, excluding the walk-in closet and the ensuite toilet and bath. So yung, to answer the question, isa sa mga advantages kung nasa ground floor yung master bedroom natin is, of course, yung head of the family, tumatanda. Yes. So, as much as possible, magiging future-proof yung property or yung mismong bahay na kapag hindi na sila makakakyat is dito na lang sila sa ground floor. And isa pa nga sa mga perks ng master bedroom na to is overlooking siya sa may pool area. So, Yun yung advantage niya. pakita natin. So, kung may mga guests ka na nagsiswimming na hindi mo kilala, pwede mo sila kagad bawalan. Yung ano lang, trespassing Uy! lang. Ayun. Ayan. Na-mention ko na yung floor area niya. Then sa inclusion, kasama ba lahat Yes, dito? kasama ang king size bed, television,
drop light, air condition unit, and all na makikita ninyo, of Yun, course. goods na goods. Tapos yung mga from bed frames natin, tsaka yung mga cabinetries, all customized. Kasi made from Duco finish sila. Doon natin masasabing customized lahat or bespoke yung mga furnitures or mga fixtures na in-install dito. Tsaka hindi naman nalalayo yung design, di ba? Like for this one, meron siyang mga wood slot. Tama. So yung mga parang uniform design elements natin, yung mga straight lines, wood slats, and mga wood elements, nandun pa rin or all over the place. Then, as I've mentioned, yung mga floor tiles natin, porcelain wood tiles sila. Meron silang variation from the main room na 60 by 120 na marble-like gloss finish na tiles. Dito, matte finish lang na wood tiles. So, doon tayo sa walk-in closet. Sige. So, this one is your walk-in closet. Malaki-laki din siya. So, kasya dito yung mga luxury bags, shoes, more clothes, another console, and then mirror. And of course, your ensuite, toilet, and bath. So here you have your bathtub, shower area, or shower for your bathtub. Naka-separate yung shower room and then yung water closet. And then also, you have your urinal, his and her sink, and another drop light for additional aesthetic. So, advantage din yun, di ba? Kasi usually, yung mga typical na mga house and lot, o yung mga toilet and bath nila, hindi naka-separate yung shower room at saka yung for water closet, di ba, Art? Tama. Kasi usually kapag ginagamit yung toilet, hindi sila naka-separate is hindi na accessible yung mismong total kabuuan ng toilet and bath. So, isang magandang strategy rin yun para hindi mag-away yung mag-asawa. Oo. O like for example, kapag ikaw, di ba? Oo, di ba? Kung gusto mong You know. So, ito, konting trivia lang, no? So, ito, question sa mga viewers natin. Saang side dito yung kay Mr. tsaka kay Mrs.? So, sa size pa lang, alam na natin, dito yung kay Mrs., dito yung kay Mr. Sa bahay nga, ito nga lang yung area ko, lahat kay Bel. The rest sa kanya. Konting trivia lang. Pero di nakakatawa. Pinakita ko na sa inyo to kanina, pero syempre yung mga detail niya hindi pa. So, this one is your auxiliary kitchen again. Kasama yung mga... Yes, kasama na. Ang ganda! Kasama lahat! Again, you have your Elba range hood. Elba. Elba, baka naman. Stove, and then one sink. So, di ba yung iba? Kung ayaw nila magluto dun sa pinaka-main kitchen, pwede naman dito. And then, yun, yung access na yun. Oo, parang ito yung pinaka-pantry, no? Pero sa dami ng mga cabinetries, kahit saan dyan pwede mo natin gawing pantry. Pero yan yung main storage area natin. So, yun. Saan tayo next? I think okay na tayo dito sa ground floor. Let's go to the second floor. Come on. Kunyari, ano na yun? Katawa, gentleman tayo. So, syempre, Kinikilig ka naman eh. so, explain natin yung stairs. Ay, sige, stairs. Yung size ng stairs niya. Okay, yung size ng stairs natin is meron siyang 1 meter in width, tapos meron siyang wood plank na wood steps, pero concrete yung pinaka-stairs natin. Kasi mas rigid or mas matibay yung concrete in compare sa mga wood lang yung magiging stairs natin. Tapos, yung sa design ng stairs natin, doon sa mga videos or sa mga pasada ni Hans, is meron siyang mga step lights na kapag gabi, or kunyari, bababa ka for your midnight snack, hindi ka matitisod. Oo. Kapag dim light lang yung stairs natin or walang nakasinding ilaw, kahit ito lang mga step light is all good na. Ayun. So, it's well thought of na naglagay sila ng mga lights na ganyan. Tama. No? Siyempre, appreciate din natin itong mga ganitong design. Nandito pa rin yung mga uniform design elements natin ng mga fluted panels na wood. Tapos may mga neutral colors na tayo ng mga marble-like finish na wall accent. Then, sa ceiling, ganun din. May touch of wood, white. Tapos meron din siyang mga touches of dark colors for neutrality or nandun yung pagka-modern niya. Saka hindi pa rin nawawala yung pagka-elegant ng bahay because of this elegant chandelier. Wow, elegant. Wow! Baka naman, chandelier. Puro baka naman. Let's go. So, upon landing to your second floor, makikita mo na kung gaano kahaba yung hallway, no? Because you have 10 bedrooms, imagine that. Isa-isayin natin yan. Isa-isayin natin. Umpisayin natin dito, Art. Ay, nakabukas na pala. So, this one is your flexi room. So, ibig sabihin ng flexi room, Art, pwede mong parang multi-purpose room siya, no? Pwede mo siyang gawing office room, study room. Actually, tama. Kaya tinatawag natin siya flexi room is very flexible siya. Shortcut term for flexible room. Pwede mong gawin kahit ano or kahit anong maging purpose ng room na to. It's either office, na mention ni Bel, or additional bedroom, or additional guest room. And meron rin siyang access sa balcony. Tara, pakita natin. Now, this one is your balcony. So, overlooking siya sa road.
So, this one is main road, of course. Makikita yung mga neighbors mo dyan. And then, on your balcony, meron din siyang sink dito. Siyempre, kung magpa-party-party, di ba? Tama. Kailangan ng sink para hindi na sila bumaba pa. And isa yun sa mga na-mention ko sa mga previous videos natin. Itong part ng balcony, aside from using a roof or a GI roof, ginawa na lang siyang balcony para maging functional pa rin yung space. And take note, yung ilalim nito is your carport. So, sayang naman kung hindi gagamitin yung space. And provision for subdivision restrictions, hindi na pwedeng aabot dito sa mismong property line yung mga bedrooms natin sa second floor. So, why not use the space for additional space for a balcony? Oo, tsaka sarap magkape-kape dito. Maglagay ka lang ng mga tables, no? Talaga? Yes. Pakapi ka mamaya? Yes, sige. Hans, papakapi daw mamaya. Tara, baka naman. Tara. So dito, you still have an empty space right here. Again, overlooking siya sa road. Siguro maganda dito yung parang like for example, gusto mo lang tumambay na. Actually, pwede yan maging altar if I kung pwede. ako tatanungin. Pwede. Itong space na to is very well lit tapos may skylight pa siya. Oo. Then, ang laki ng purpose or ang laki ng function ng malaking window na to or yung floor to ceiling na window na to kasi it lights up the hallway. Kasi sobrang haba ng hallway natin. Oo. Kapag hindi tayo nag-introduce ng passive lighting, I think parang magiging Walking Dead yung scene nito. San, lagyan mo ng parang mga zombie dyan pag madilim. Puro ka Walking Dead kasi out of the topic na to. Yun yung mga inaabangan natin ngayon. So this one is your masasabi ko Junior Master Suite. Junior Master Suite, no? Kasi malaki-laki din, no? Yung mga area pala ng space na to, ilalagay namin dito sa ilalim. I-take note na lang natin if ever man interested kayo or gusto niyo magkaroon ng idea kung gaano kalaki yung space. Oo, pwede rin dito. Kasi you have your big... Mga anong size to, Art? Roughly, nasa around 25 to 28 square meters yung total floor area nito, included na yung toilet and bath niya. Alam ko may balcony din do eh. Meron din. Meron siya. Ayan, no? So, pag binuksan mo to, maliwanag. Oh, see? Okay. Pakita mo yung toilet and bath. So, sunod po kayo sa akin. So, ito po yung in-suite toilet and bath natin sa Junior Master Suite natin. Yan. Kompleto na Typical yan. setup, shower, water closet, tapos lavatory. So dito sa area na to or sa space na to, hindi linagyan ng beds. Kasi it's up to the buyer kung ano yung gusto niyang gawin dito sa area na to. Pwede nga gawing gym to kung tutusin, di ba? At saka at least sila mismo yung makakapili kung anong gusto nilang design, size ng... Tama. Tara. Another room. So yan, again, you have your beddings. And it's a high ceiling, no? Roughly, nasa 4 meters yung floor-to-ceiling height natin dito sa mga rooms natin sa second floor. Another entertainment area, air-conditioned unit, and then vanity, cabinets, and own toilet and bath. Okay, let's go. Hans, dito, may nakita ko. Dito, ang ganda. Wala man talaga. Hindi, kidding aside, di ba nakita nyo kanina meron tayong floor-to-ceiling na glass, fixed glass doon sa may hallway. Isa rin sa mga nakakapagpaliwanag din is yung mga clerestory windows natin sa taas. So imagine kung wala yan, artificial lighting lahat, sobrang dilim talaga ng hallway natin dito. And dito naman sa space na to is your family hall. Actually, pwede rin itong maging enclosed if kulang pa sa inyo yung 10 bedrooms. Dito meron tayong sofa set na good for 6 to 8 people. Tapos meron na rin nakaabang na sink and faucet. Then dito sa area na to, I suppose pwede maging pantry or small pantry for your midnight snack needs, di ba? Ako kasi madalas ako mag-midnight snack eh. Oo, tsaka masarap dito. Like for example, nakabakasyon yung mga pinsan, no? Kaya mga friends, dito lang sila. Oo, tama. Tsaka kagandahan ng bahay na to, there's a lot of space na pwedeng mag-entertain ng guests. Another bedroom, again, you have this king-size bed, drop lights, entertainment area, air-conditioned unit, and a walk-in closet. Yan, a lot of space. And then, of course, your ensuite, toilet, and bath. And kung mapapansin din ninyo, no, hindi ganun kasikip or kaliit yung mga bathroom. Very clever din yung play of lights dito. So, kung papakita natin yung mga console cabinets natin, since yung mga walls natin is very plain, wala naman sila masyadong kulay sa pintura, si buyer na yung mag-decide kung ano yung gusto niya maging kulay ng room niya. Depende doon sa pag-change. Interchangeable kasi yung RGB lightings natin sa mga backlit na mga console natin. So, interchangeable. Ang haba ng bahay, ang laki. Oh my gosh. Nice. Another room. So again, you have your king-size bed. That's what she said. Air-conditioned unit. So you
have your queen size bed, entertainment area, air condition unit. Sa lahat ng mga rooms, may air condition unit and own toilet and bath. And kung mapapansin nyo, iba-iba naman yung design ng mga ano nila sa ceiling. And by the way, yung total floor area ng mga common bedrooms natin sa second floor is quite uniform. Roughly around 20 to 22 square meters in total floor area, including the walk-in closet and toilet and bath. So parang kasi laki na ng mga usual or standard na master bedroom sa mga ibang houses natin, di ba? And take note din pala, kaya tinawag na master bedroom, yung master bedroom is siya yung pinakamalaking room sa isang bahay. So hindi pwedeng tawagin yung dalawang area or dalawang room na master bedroom. Supposed to be isa lang dapat yung master bedroom. So this one is your walk-in closet. Again, more storage space and its own toilet and bath. So ito, high ceiling din yung room na to. You have your queen size bed, high ceiling, drop lights, air condition unit, entertainment console, and then cabinets and its own toilet and bath. So dito, Hans, may konting twist lang si builder kasi gumamit sila ng mga natural pine wood. New Zealand wood to in terms ng mga iba. So ito, mas natural siya. Kung nandito kayo sa mismo actual room, maaamoy niyo yung pagka-natural wood niya. Amoy pine tree yung kahoy na to. Kasi usually, may mga tinatanong yung mga clients, di ba kapag may mga kahoy, ang tawag doon yung mga inaanay. Ano yung mga kahoy, Lodi. Ano yung mga pangontra doon? Yung mga termite control. Usually naman kasi ito, lalo na kapag sa mga areas na hindi naman matakaw sa anay or yung hindi naman matakaw sa moisture, mas maganda pa rin gumamit ng wood for your accent lang. And of course, mas mahal yung mga natural wood sa panahon ngayon. And marami ng mga readily available na alternatives compare sa mga natural solid woods. Tsaka, ano din natin to, dun sa wall, may mga na din ng wall lamp. So, pangpadagdag sa design ng bahay. Tsaka, sa laki ng hallway na to, pwede ka pang maglagay ng mga paintings, mga pictures, no? And then, huli na natin yon. So, this one is your another room. So, again, queen size bed, entertainment console, air condition unit, drop lights, and then sofa. Mapapansin din nyo, iba-iba din yung color ng sofa sa mga rooms. So, your walk-in closet, more storage spaces, and then your ensuite, toilet, and bath. So, yan. Very spacious din yung mga toilet and bath nila. Okay, let's continue. Asan si Art? Then this door is your half bath. So you have your water closet, urinal, and the sink. And then, gusto ko din sabihin pala, may bidet siya eh. Parang yung bidet niya, hindi siya yung common na bidet. Actually, gusto kitang i-correct. Kasi yung mga common term natin sa bidet is talagang naka-built-in sila sa mga water closet natin. Yung mga nasa side ng mga water closet, yung tawag doon, mga sprayer. Okay. Hindi talaga bidet yung tawag doon. Yung mga bidet, yung proper term talaga sa mga washables na naka-built-in sa mga water closet is yun yung tamang term for bidet. So, yung mga telephone cord na sprayer, yung tamang term doon. So, yung mga bidet, yun ang tawag doon is built-in bidet. Built-in bidet, alright. So, this one is your very, very spacious room. So, multi-purpose room din to, no? You can have this as your another room. Entertainment area, big entertainment console here. So, siguro mga ilang inches na television yung mga... Kahit mga 60 to 70 siguro kakasya dyan. Then, by the way, this area is roughly around 5.6 to 6.8 in length, tapos 5.8 in width. So, roughly, give or take, nasa 35 to 40 square meters in total floor area nung mismong entertainment room na to. So, dito pa lang, kaya nang mag-introduce ng iba't ibang klase ng function ng space. I think maganda to for theater room, no? Theater? Cinema room, parang. Pwede. Theater room. Ikaw, tingin mo, Hans. Gaming room, no? Valorant. 1K, pwede. Tsaka additional pa, you have your floor-to-ceiling window. Ayan, so meron kang overlooking sa roads. And then sa swimming pool, of course. Ayan. Yun. There you go. Laki ng room. Uy. Laki daw. Sama rin na. Tapos na, no? So, let's have a recap. So, again, you have a total lot area of 540 square meters and the total floor area is 680 square meters. You have 2-car garage. This property is located sa main road. You have a landscape garden, a pump room because you have a swimming pool and jacuzzi, a lanai area, a bar counter. So anyways, kung na-miss naman namin din lahat yung mga specification and description ng property na to, nandito sa side or nasa ilalim yung description niya or yung mga specification niya and all the contact details if you're interested on this property. And by the way, lahat ng mga interested or gustong pa-schedule ng tripping, si Miss
Miss Bell na yung bahala sa inyo. Siya yung bahala mag-book ng mga trippings or mga schedule. Basta message nyo kami ahead of time and personally kami mamimit nyo. And kasama rin namin si Hans, paminsan-minsan. Because we have a lot of properties that we can offer here in Pampanga naman. And hopefully magustuhan nyo yung bagong format ng unboxing namin or house tours namin. Yes. And ganito yung magiging format namin for the longest time siguro. Kung magkakasundo kami ng kapartner ko, hindi kami mag-aaway. And sana ma-refine natin to and magkaroon tayo ng mas magandang approach sa pag-unbox ng mga properties or sa mga house tour natin. Tapos, ano pa ba? Yun, i-welcome back natin si Miss Bell kasi for the longest time nandito siya ulit. Mga marites dyan, alam nila kung bakit. So, huwag na natin i-brought up yung topic, di ba? So, yun. Welcome to year 2023. Kami nagbabalik, kami tatlo. Actually, kami lang tatlo talaga ngayon. And lagi naman, kami lang talaga tatlo nag-shoot. So, yun. Kapag interested kayo, si Bell na yung bahala. Tsaka, this one is a comeback house tour. Yan. So, abangan nyo to sa aming lahat ng ating mga social media accounts, right? Sa aming YouTube, Facebook, Instagram, meron na rin kaming ano dyan, i-commit na namin. Meron na kaming mga iba't ibang platform like TikTok. Sasayaw na kami ng ting-ting-tang ni Hans doon. Sa mga shorts doon, sa mga videos and mga reels, i-upload na rin namin yung mga videos namin. And hopefully, maging maganda yung output namin dito. Tama? Yeah. So, if you want to book an schedule, sabi nga ni Architect, just message us on our Facebook and Instagram account at Unbox Properties PH. Lagi ko sinasabi, helping you bring out your dream investment into reality. See you on our next open house tour. Paalam! Tapos na tayo. Ang galing-galing natin. Na? Ang galing-galing. Na? Gagi mo makikita nung may-ari. Hey, just a quickly reminder, if you haven't subscribed yet to our YouTube channel, click that subscribe button so you won't miss any of our latest videos.